Hi mga mare! Another day, another ganap na naman sa buhay tindera. At syempre, umpisahan muna nating mag-check ng mga pinamili natin. Ito yung mga gawain na hindi masyadong nakikita ng mga customer natin. Akala nila patinda-tinda lang tayo, bantay-bantay lang. Pero ito talaga ang pinaka-importante sa isang may sari-sari store. Isipin kung magkano ba ang tutubuin or ipapatubo natin, yung markup natin. At maglalagay pa tayo ng price tag, tag price, ayan. Gumamit ako ng tag price label sa pagpresyo ng paninda ko. So, nabili ko ito sa Shopee ng 94 pesos lang, kaya bumili na ako kasi mura lang. Kasi gumamit ako ng Shopee video, doon ako umorder. Kung hindi yan mura, baka nagtsatsaga pa rin ako sa sulat-sulat. Sayang din kasi, 'di ba? Tapos masisira din agad. Meron na kasi ako niyan dati, mga kasari, yung palibre ng mga ng mga scammers, yung sasabihin bili ka ng mga ballpen, blade, tapos may free na ganito o kaya may free na tarpaulin, signage ng tindahan. Ayan, pasasabikin kanila sa mga free. Tapos bebentahan kanila ng mahal. Hindi mo napansin, mahal pala yung benta mo. Kaya ingat-ingat doon sa ating mga kasari na babago pa lang nagsasari-sari store. Kasi dati nung babago pa ako yan, na victim na rin ako niya, na biktima talaga nila ako. Ballpen, blade, pang-ahit, kung ano-ano pa ang ibinenta sa akin. Pag-check ko, sobrang mahal kumpara dun sa wholesaler sa Lipa. Ugaliin natin mga kasari mag-check ng mga resibo. Ako kahit memorize ko na yung karamihan sa mga paninda ko, lagi pa rin akong nag-check. Tinitignan ko pa rin talaga isa-isa. Talagang pinagtsatsagaan ko yung mga bawat resibo. Walang problema kung sa grocery ko binili yung mga paninda ko. Kasi sa grocery app, meron na doong mga presyo. Updated price yun araw-araw. Kaya hindi ka mahihirapang malaman kung magkano yung puhunan mo kasi i-check mo lang sa app. Pero pag ganitong hindi mo naman siya nabili sa grocery, sa labas, sa palengke, ayan, nilalagyan ko na agad siya ng price para hindi ako magkamali sa pagpipresyo. Siyempre, bukod sa puhunan, i-check din natin yung quantity kung tama doon sa natanggap natin, saka kung ano yung nasa resibo. Dapat tugma yun para hindi tayo malugi. Halos lahat ng paninda ko, lalong-lalo na yung mga slow moving, ay nilalagyan ko talaga ng price kasi mayat maya may nagtataas ng presyo. Baka maibenta pa natin sa old price, edi lugi na tayo. Ayan, para iwas tanong-tanong din pag yung mga mag-aama ko yung nagtitinda dito, pag may time na namimili ako, naiiwanan ko yung tindahan ko, iba yung nagtitinda. Mas maganda may mga presyo talaga. Asahan mo kasi pag walang mga presyo yan, hahabulin ka talaga hanggang sa CR at itatanong kung magkano yung presyo ng paninda. So nilalagyan ko na talaga ng price para makapagpahinga din ako paminsan pag kailangan ko ng mag-recharge. Kailangan ko talaga magpahinga kasi kahit ilang minuto lang naman, okay na sa akin. Basta wag lang akong bigla ang gisingin para lang hindi sumakit yung ulo ko pag biglang gising. Saka gigisingin at gigisingin pa rin naman ako pag may nagpapa-Gcash, lalo na kang cash out. Kasi yun ang billing ko pag cash out, gisingin ako kasi yung pera na sa akin. Ganun din pag may nagpapa-load, ginigising din nila ako. Maliban na lang kung magbilin ako sa kanila na wag nila akong gisingin, lalo na pag may time na masama talaga yung pakiramdam ko. Kailangan may time talaga tayo para sa pahinga, mga kasari. Hindi lang yung puro pera-pera. Nakakapanghinayang naman talaga, mga kasari, kung magsasara ka, kung tutulog ka lang, 'di ba? So ako, ang ginagawa ko, naghahanap talaga ako ng tagabantay para always open yung tindahan ko if ever kailangan ko talaga magpahinga. Number 1 talaga, yung pagpa-price ay para sa peace of mind ko. At syempre, para hindi na rin mahirapang magsilip-silip yung mga kakompetensya natin kung magkano ba yung presyohan natin dito sa tindahan. Ibigay na natin yung mga price list natin para magaya nila. Charot lang. Walang ganun, mga kasari. Para sa akin talaga yan. Ayan, para sa akin yung pagpa-price na yan. Hindi naman big deal sa akin yung mga ganyan na yung mga ngopya ng price. Okay lang yan sa akin. Huwag tayo paka-stress sa mga ganyan. Baka naman nagkakamali lang tayo minsan ng akala. Akala natin ginagaya tayo, hindi naman pala, 'di ba? Ako kasi ang pinaka makakalimutin din, lalo na sa mga slow moving na produkto tulad ng mga school supplies, yung mga katulad ng mga efficacent oil na yung mga katulad na ganyan mga products talaga, hindi naman siya ganun kalakas sa akin na halos araw-araw may bumibili talaga. So slow moving lang talaga 'yan. Kaya bihira ako maibenta, kaya mahirap i-memorize pag hindi laging nabibili. Hindi katulad ng mga fast moving. Katulad ng mga dilata,
So, yung mga dilata, araw-araw naman may bumibili. Kaso nga lang mga kasari, ako kasi, lagi akong hindi mapakali sa mga paninda ko. Yung mga dilata lalo, paiba-iba lagi ang pwesto sa lagayan. Kaya hindi pwedeng maglagay lang ng price doon sa tapat-tapat ng mga paninda, doon sa istante. Yung magdidikit ka ng price na nakasulat sa karton. Hindi na pwede kasi yung mga dilata ko, laging paikot-ikot. Sa mga kasari, aminado ako na medyo may memory gap na ako. Kahit nga mga pangalan ng tao, lugar, ayan, mahina talaga yung memory ko dyan. So, ang hindi ko lang talaga nilalagyan ng price, yung mabilisang ibenta. Kasi sayang sa sa sticker nung pang price, 'di ba binibili pa natin yung pambala sa tagger. So, magkano din yun per roll? Yung mga shampoo, hindi ko na yan nilalagyan, magic syrups, mga sabon na powder, noodles. Pero meron siyang mga label sa harapan, sa tapat noon, nakadikit sa gondola o sa estante. Para naman yun doon sa ibang magtitinda. Pero kung ako rin lang, sa ulo ko na yun. Dati talaga, ganun yung ginagawa ko. Maglalagay lang ako ng pangalan ng produkto, tapos presyo, ididikit ko yun sa tapat ng produkto. Mas matipid sana yung ganun, saka mas less na trabaho sana yun. Kaso nga, dahil tindera tayo, of course, hindi tayo mapakali na ang mga paninda natin na sa isang pwesto lang, lalo na pag maglilinis tayo, laging nag-a-adjust yan. Minsan kasi, merong kaunti na lang yung stocks per item. Meron namang paninda na mas marami pa, kasi lalo na pag bagong delivery yung ating paninda, So, minsan yung mga price label sa estante na idinikit ko, wala na sa tapat ng mismong item. At pag hindi na naman makita ng mag-aama ko yung price label sa tapat, tatanungin na naman ako. Yung price tagger, maganda din yun sa mga nakasabit. Kasi 'di ba, yung mga sabitan wala naman yung pwedeng pagdikitan ng presyo. Kung ako lang talaga ang masusunod, magtitinda, malinis yung mga paninda ko. Mas gusto ko yung ganun, yung malinis. Siguro mga kasari, wala yung mga price label na yan o yung mga tag price diyan sa mga paninda ko. Kasi na-encode ko na halos lahat ng paninda ko sa Peddler app. Scan lang, tapos doon nalalabas yung presyo. Pero tiyagaan lang sa pag-encode. Lahat ng products na tinitinda mo, pati yung price, dapat accurate para hindi ka rin magkamali sa pagpipresyo. So, kailangan din, kung may ibang magtitinda or magbabantay, magda-download din sila ng Peddler app sa mga cellphone nila. Tapos, login lang nila yung parehas na account na ginagamit mo. Tapos, isynchronize lang nila para updated din lagi yung price na lalabas sa app nila. Kaso, yung asawa ko, hindi ganun kahilig gumamit ng cellphone. Kaya no choice talaga ako. Kesa naman magkamali sila ng pagpepresyo. Kasi minsan, pag hindi nila alam yung presyo, tapos wala ako, hinuhulaan na lang nila yung presyo. O kaya, yung bumibili, yun ang tinatanong nila. Syempre, hindi naman lahat ng customer honest sa pagsasabi ng presyo. Diba? Baka mamaya murahan nila, di lugi ang ating tindahan. Saka napansin ko, karamihan ng mga customer, gusto talaga nila may mga price tag yung mga bibilhin nila. Para kasi, di ba, nagbabudget din yung mga customer natin. Gusto rin nilang malaman kung magkano yung na-consume nila. Minsan napapaisip din kasi sila, baka magkamali tayo ng pagkukwenta. Di ba, kahit tayo namang mamimili din sa mga supermarket, sa mga grocery store, mas gusto natin yung may mga price, yung mga paninda na binibili natin. Yung mga customer natin, ganun din sila. Mas gusto nila yun. Kaya dagdag pogi points din talaga yan sa mga may tindahan kung merong tag price label yung ating mga paninda. Lalo na kung mas mababa yung presyo natin. So,